Okay mga kabintor, good morning. So maaga kami ngayong umalis dito sa Kalamba para mapuntahan ang bayan ng Kalawan. At mula dito sa Kalamba papunta ng Kalawan ay dadaan kami sa Pabings Bulalo. Ang Pabings Bulalo mga kabintor ay isang sikat na kainan dito sa Kalawan mga kabintor. At ito, susubukan namin kumain dito ngayon dahil first time kong makakain ng kalabaw. At ang pwesto nila dito mga kabintor ay sa tabi lang ng kalsada, kaya madali lang natin itong mapuntahan. Pero ang original talaga naming plano mga kabintor ay pupunta kami sa Camp Silva at Mercedes Resort. Kaya lang dito kami dadaan sa Pabings Bulalo dahil dito kami kakain ng agahan. At pagdating namin dito mga kabintor, wala pang gaanong customer kaya madali kaming naka-order. Hindi ko na lang ipakita kung paano kami umorder, basta pumunta na lang kayo dito dahil masarap ang bulalo nila. Ito ang sa labas ng tindahan nila mga kabintor, sa tabi lang ito ng highway ng Kalawan. At pagkatapos nga namin diyang kumain mga kabintor ay nag-relax muna kami dito sa labas. Ito po ang labas nila sa Pabings Puto House. Mga ilang minuto lang ang tinambay namin dito mga kabintor at nagtuloy-tuloy na kami sa aming biyahe. So mula Kalawan, pupunta kami sa Sitio Piris na kung saan matatagpuan natin ang Camp Silva at ang Mercedes Resort. Makikita nyo dito mga kabintor, nag-abot ng kunting barya ang ating kaibigang si Bistag Vlog para sa mga taong nagbabantay sa ating motor. Pero pwede namang hindi kayo magbigay tulad ko na hindi nagbigay kapal na mukha. At pagdating nyo dito sa rotunda mga kabintor, makikita nyo ang napakalaking pinya dito na makikita nyo na nasa gitna ng rotunda. Dito mga kabintor, dahil hindi namin kabisado ang daan, nagtanong na kami kung tama pa ba itong dinaanan namin. Kaya sabi ko sa kanya, sige diretso! Nagtuloy-tuloy na nga kami sa aming biyahe at napapansin ko sa tabi ng daan mga kabintor, makikita nyo, napakakapal ng kasagingan. Ito siguro ang produkto nila dito, mga saging. Dito mga kabintor, nagtanong-tanong na nga kami dito kung pwede bang pasukin ang Camp Silva. Pero ang sabi nila sa akin, hindi daw pwedeng pasukin sa ngayon dahil ginagawa ang Camp Silva. Nirenovate nila ang Camp Silva mga kabintor. At tinanong din namin kung pwede kaming makapunta sa Mercedes Resort. Ang sabi nila sa amin, hindi po pwedeng mag-walk-in papunta sa Mercedes Resort. Kailangan nakabuking ka bago ka makapunta sa Mercedes Resort. Ano yung pangalan ng ano dyan? Yung itong Awike? Po, Awike. Awike? Apo, Awike Resort. Yo, salamat ah. Sige po, ingat. Ang tinuro naman nila sa amin ay ang Awikis Resort na siyang pupuntahan namin ngayon. Kaya lang ang daan dito ay rough road. Pagdating namin sa kalagitnaan ng aming biyahe, medyo nag-alangan akong tumuloy dahil malaki-laki na ang lubak ng daan. Natakot akong matumba ako, baka mapagastos na naman ako ng malaki kung may masira sa motor ko. Pero yung kasama ko ay tumuloy na kaya naglakas loob na rin akong tumuloy kahit medyo natatakot ako ng kunti dito sa daan. Kung makakita yung talbog ng motor ko, parang dumadaan sa malalaking alon.
nakaligtas rin sa pagsubok. Good morning. May bayad pala ditong entrance, 30 pesos. Dito makikita mo na ang nakasulat na entrance fee, 30 pesos. So, mura lang mga kabintor. Kaya may nabuti kong pasyal-pasyalan muna ang lugar at mag-ikot-ikot muna para matingnan kung gaano kaganda itong Awikis Resort. Kung makikita ninyo ang mga cottage nila dito ay simple lang, binubuo lang ito ng mga kawayan. At ang klima dito ay malamig dahil na rin siguro sa mga puno na nagdalakihan na makikita dito. Kano interest dito? 30 po. Ano yan, umaga lang, walang gabi. Ang gabi po kung ano po, kasi wala naman po ilaw kasi dito sa ano, walang kuryente po. Walang kuryente doon. Ano lamang po yung mga nag-overnight yung nadala po po ng Sariling ilaw. Katulad ng isang gabi po. Pero ng isang gabi po, kada hapon na ng hapon umalis sila. Overnight sila. Balik po silang magkakasama. Sariling may sarili kang ilaw na dala. Sinasabi po namin sa kanila, pagka nag-ano, sir, wala pong ilaw dito, at walang kuryente. Sabi, inaano naman nila, meron daw silang dalang ilaw, o kaya kahit daw walang ilaw, basta sila yung mag-ano. Kasi nila sa inyo. Pero ano naman, safe naman dito. Ay, Ano? po dito. Wala naman pong problema dito. Walang, ano naman, hindi naman kami natutulog. Saan yung bukal dito ito? Ayun po, bukal po yan. Nasa may dinaanan po niya ng mga magtatrabaho po. Yan. Apo, bukal po yun. Yung parang ginawang swimming pool? Apo, katabi po nung Mainit yung tubig dyan, malamig. Hindi po, malamig po siya. Pero hindi naman po talaga siyang malamig. Malamig na malamig. Kung saan okay lang ang lamig. Maayos naman po. Pero malalim yan, yung ano yan. Ano lamang po yan, parang hanggang liig lamang po ang ano. Hindi po kalalim. Wala minsan po karamihan pag kami naliligo po, maraming batang kasama. Kaya hindi po mapalalima. May mga batang gustong maglangoy sa medyo ano sila, kaya hindi po pinalalimang maigi. At yung mga bata. Ito malupit guys, nakapasok dito. Hindi ko kakayanin. Sabi ko, nagdalawang isip ko kanina. Tutuloy kaya ako, hindi. Babalik na rin ako. Ayan ganun lang naman. So ito, titingnan namin itong ano nito. Itong, Madulas yan, di ba yan? tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman. Ito pala yung bukal na sinasabi. Oo. May kabayo pa ba yun? May kabayo pa oh. Ha? Ilog na to, sir? Ito, ilog na to? Ito yung bukal. Malanga. Ibig sabihin, ito pala ilog. Ilog. Bukal din daw yan dyan, pinubusan natin na.
So dito guys, makikita niyo dito, ito ilog, pero malayo pa ang bukal nito. So ginawa nila ng ano dito, harang para magiging swimming pool yung area na ito. Yun si Mr. Vlog, ang aking kaibigan, kasama ko ngayon sa paglilibot ito ng ating lugar dito sa Kalawan, Laguna. So ito ang makikita natin dito. Yun ang bukal na, no? Yung mga ano na yun, yung mga tubo na yun. So ito, malalim daw ito hanggang liig. Yung lalim nito, malinis yung tubig. So maya-maya, marami daw maliligo dito mamaya-maya. Dahil kami ay sobrang aga pa, alas 6 pa ng umaga, nandito na kami. So, nauna na kami dito. Ang entrance pala dito ay 30 pesos. Ito namang nakikita niyo sa itaas ay ito ang Hidden Valley Spring. Ang sabi nila sa amin ay mamahalin daw itong resort. Kaya hindi na kami naglakas loob na puntahan ito. At iba naman ang daan para makapunta dito sa resort na ito. At dito may tinuro naman si Kuya sa amin dito na mula dito ay pwede daw kaming dadaan papunta naman ng bayan ng Alaminos. Mga 15 minutes na lang ang biyahe mula dito papunta sa bayan ng Alaminos at marating na namin ang Maharlika Highway. Ibig sabihin, labas namin, Alaminos. Ay, kasi malapit na pala ito, Alaminos. Malapit, 15 minutes lang sa Alaminos. Oo, highway na yun, highway. Highway na yun. Kasi pagdating mo na sa bayan ng Alaminos, Plaza, pag gumanon ka, sa Tutumas, pag gumato ka, sa Pablo. Lumot ka na. Sige na to. Saan banda? Ganda, may daan daw dyan, labas mo Alaminos. Yung papunta ng Camp Hill ba? Yung kalsada na po. ba? Oo, Camp Hill. Tulay, kung diretso lang yung Alaminos lang. Ganda na daan? Ito, wala naman dito sa akin. Traffic dyan, hindi ka tulad dito sa ano. Oo. May mga daan na Anong barangay na ito, sir? Wala no. Walang resort? Dito lang maraming resort dito sa pagod ko nito. Oo. Paris. Ah, Perez. Perez ito. Place pa. Ito, Barangay Perez ito? Oo. Barangay Perez, Kalawan. Kaya lang sa tulo ko. Mga sityo. So, ito ang unang resort. Ito ang pinakaunang na resort. Sa itaas ito, wala na. Ay wala na. Ito ang pinakauna. Sa baba, marami resort ito. Kaya sa baba ito. Oo. Ah, ibig sabihin, itong ilog na to, sa baba, marami pa resort ito. Sa Perez. Oo. Dito kumukuha ng tubig. Dito nang gagaling. Kaya madumi nito. Wala kuryente dito, no? Wala. Puro solar dito. Kaya sa Perez. Pero simentado yung daan papunta doon sa Alaminos. Oo, sinitado lang. Simentado lahat. Dito tayo daan. Para may experience natin. Para naikot tayo ngayon. Ikot natin. Anong lang sa mga sakyan? Dito kayo makakita. Pero hindi kayo gano'n maliligo. Ito yan, ito, pagsakyatan. So, ito naman mga cottage nila dito. Itong cottage nila, magkano ang ano nito? Sir, magkano ang upa nito? 300. Isang araw na yun? Oo. So, 300 ang upa nito. Mga cottage nila dito. Doon banda may CR. Ikutin muna natin sandali bago tayo aalis. So marami na rin silang ginawa dito ng ano. Cottage. Yan lahat ng corridas 300 ang ano nila. Ibig sabihin yung ano nito, yung bukal nitong ilog nito malayo pa. Malayo po sa'yo. At saka yung bukal na yan, dito Oo. na lang lumaki ang ilog yan. Doon, maliliit ang bukal. Maliliit. Oo.
Ito ang pinakamalaking bukal. Pero bakit yung ano, Kamsil ba ay mainit? Hindi ko alam, lagos na puno talagang mainit. Basta yung lahat ng tubig doon sa baba na yun, puro mainit. Ay, iba yung tubig doon, Iba pandoon yung sa kabila lugar, yun. yung lugar na yun ay papaganon. Oo. Lahat ng ano doon, ang dami naman bukal doon, pero lahat ay mainit. Mainit. At iba't ibang klaseng init ang nandoon. Merong hindi mo kaya maligo ron. Ah, mayroon bang sobrang init doon? Oo, meron doon. Yan, dinidevelop ngayon. Kung nakagaling kayo sa Mercedes, hindi pa. Kamsil ba lang, napuntahan namin. Ayun, doon sa baba lang na yun. Napakainit, hindi ko kaya maligo rin. Nakakapaligo lang ako doon pag inom ako sa malaria. Oo. Ang ganda ng bukal nun, gawa ng kuwebang maliit yun. Ito yung entrance natin. Ah, ako na pagbayad. So, yan po ang ano natin dito. Ang binisita nating spring dito. Maganda yung ano, pero hindi pa lang siya talaga fully developed na pasyalan. So, pag ma-fully developed yan, maganda dahil malinis yung tubig. So, sa ngayon, yun lang muna ang makikita natin dito. So ngayon, balik naman tayo sa rough road na daan, ang kinakakatakutan ko. Hindi naman talaga ako takot sa daan na yan, kayang-kaya naman yan. Kaya lang kung matumba tayo dyan, yung gastos ang kinakatakutan ko mga kabitor, hindi biro. Ang gastos, lalo't hirap na hirap tayo sa ating budget para sa mga piyesa ng motor. So ngayon mga kapitor, papunta na kami sa bayan ng Alaminos dahil malapit daw dito. Mula dito, 15 minutes na lang daw ang layo ng ating babiyahiin para makarating tayo sa bayan ng Alaminos. At ito, magtanong muna kami para makasigurado. Totoo nga ang sinabi nila mga kabintor, 15 minutes lang at narating na namin itong bayan ng Alaminos. Ngayon naman hahanapin naman namin ang Maharlika Highway. Ayan, dito. Mula dito sa Barangay Perez na pagkasunduan naman namin dito, nagustuhan ko kaagad ang lugar dahil mula dito kitang kita ang Taal Volcano at ang ganda magtambay dito, lalong lalo na siguro sa hapon na makikita mo at masaksihan mo ang paglubog ng araw.
Dito walang problema sa parking area, libre, at naghanap na kami ng aming mapaparkingan kahit saan dito. Pwede kayong pumarking. Bukod dito, marami ding nagtitinda ng pagkain dito. At ang isa nga sa in-order namin, itong ice cream at halo-halo. Okay mga kaibigan, nandito kami sa isang boulevard dito sa Katanawan. So part ito ng Taal Lake ang pinuntahan namin ngayon. So napakaganda dito. Yan, marami din pupunta dito at saka maraming mga tindahan dito mga kaibigan. Oh. Yan. So makikita natin dito yung ano yan, balsa. Napakaganda, ano. So itong boulevard na ito, paikot ito buong Taal Lake. So meron din gumagawa doon at saka dito, saka doon banda. So dito pag pumupunta kayo rito, hindi kayo mahihirapan sa pagkain dahil maraming nagtitinda dito at masasarap yung mga pagkain nila dito. Sa mga maswerte sa pag-ibig dyan, pwede nyong ipasyal ang mga kaparihan nyo dito. Napakaganda dito at sigurado akong masaya sila dito sa lugar na ito. Kung gugutumin kayo, may mga tinda dito na masasarap na pagkain, kaya walang problema. Sa mga single naman ay tulad na lang dito, tungko-tungko na lang sa daplin. Ito ang gawain ng mga single na walang love life sa buhay. So, pupuntahan natin dito sa Bintoro na yan, oh. Maraming dito, maraming nagtitinda. May Daddy's Food House, merong Madadas. Yan, Madadas Escobar. Dito mayroon pala silang mga nilalagay ng mga basurahan. Bawat kanto-kanto nitong yung daanan ng tubig papalabas. Dito mayroon pang mga porsyon na ginagawa pa ang kalsada na ito. Kaya medyo matagal-tagalan pa talaga ito bago matapos ang kabuuan ng circumference ng kalsada na ito.
Itong lugar na ito, napakasikat nito dati. Pero ngayon wala nang katao-tao, wala nang tumatambay dito, bibihira na lang. Hindi natin alam kung paano nangyaring wala nang tumatambay dito, kaya magtanong-tanong tayo dito. 100. Kuya, bili na kayo kuya. Sandaan lang yan kuya. Ang ganda pa naman oh. Kaya, yan, senyorita kuya. Sandaan ho kuya. Samplas. Ano, tingnan ko muna yung kasama ko. Para makabenta naman ako kuya. Maya. Kasi tinanong ako dyan, kung bakit sinara, may nahulog daw dyan eh. Meron ba nahulog dyan? Meron daw babae. Babae. Ayon sa nakausap namin dito mga kabintor, kaya nilagyan ng bakod yan dahil may babae daw na tumatalon dyan. At bukod sa babaeng tumatalon dyan, yung mga basura ng mga bumisita dito ay iniiwan lang dyan sa gilid-gilid. At maliban pa dyan mga kabintor, ang nakuha pa naming informasyon, ang ibang tao na nakatira dito, dyan lang din daw tumatay sa gilid-gilid na yan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit nilagyan ng bakod at ngayon hindi na natin makita ang view ng Taal Lake. Kaya minsan sa sobrang dugyot natin, kaya tayo pinagdamutan ng mga mayayaman para makita ang magandang view ng Taal Lake dahil na rin sa ating kagagawan. Kaya minsan ang disiplina natin sa sarili ay ipairal natin para hindi tayo mapagdamutan at para hindi bumalik sa atin ang resulta ng ating mga ginagawa. So ngayon, nilagyan na nila ito ng bakod oh. Ito naman sa kabila, mga stall-stall, tinda-tindahan, saging. Okay. So ngayon, hindi na makita dito ang Tagaytay. Kasi marami pupunta dito dahil kitang-kita dito ang buong Tagaytay. Pero ngayon, yan ang makita natin. Silip-silip lang tayo dito dahil hindi na makita natin yung buong Taal Lake.